Pinunasan ni Carmel ang mga luhang damaloy mula sa kanyang mga mata bago muling humarap kay Melo. Ipinakilala niya rito ang kanyang kababata nang hindi pinahahalata ang kanyang pagtangis. Melo, si Arman nga pala, kababata ko. Arman si Melo, at ang kaibigan niyang si Lorraine. Pagpapakilala niya, halata sa kanyang mukha ang pangamba sa paghaharap ng dalawang binata. Nakakunot ang kanyang noo habang papalit-palit na ibinabaling ang tingin sa dalawa. Tinukutuban siyang may mangyayaring di maganda sa paghaharap ng mga ito gayong batid niyang may pagtingin sa kanya ang kanyang kababata. Hindi siya nagkamali, nakita niya sa mga mata ni Arman na nagsisimula na itong mag-init sa selos. Nice to meet you, bro. Ani Melo habang inaalok makipagkamay kay Arman. Iniabot naman ni Arman ang kamay ni Melo ng matalim na nakatingin sa mga mata nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos sa pagiging malapit nito kay Carmel. Hindi siya nagbitaw ng kahit na isang salita sa lalaki bagkos ay hinawakan niya ng mahigpit sa kanang braso si Carmel at hinayla papunta sa kanyang likuran. Sige, iwan muna namin kayo. Mukhang naistorbo namin ang pag-uusap niyo. Ani Melo. Aalis na sana sila ni Lorraine nang pigilan sila ni Carmel. Hindi. Huwag kayong malis. Si Arman ang aalis. Matigas na pagkakasabi ni Carmel at lumakad patungo sa gitna ng dalawang binata. Ako? Bakit ako lang? Sasama ka sa akin, uuwi na tayo. Pag-angal ni Arman. Kumain ka muna, Arman. Maraming pagkain sa loob. Mahirap ang magutom sa biyahe pabalik ng Maynila. Alok ni Melo. Nako, hindi na Melo, maraming salamat. Pero uuwi na siya. Pinaglakihan ni Carmel ng tingin ang kababata. Mababakas dito ang labis na inis sa ugaling pinapakita nito. Di ba? Uuwi ka na. Muling pumagitna ng pwesto si Arman kina Carmel at Melo kaya nakapwestong muli si Carmel sa likuran niya. Masama pa rin ang tingin nito kay Melo. Sabihin mo nga sa akin. Nililigawan mo ba ang kababata ko? Nililigawan mo ba si Carmel? Diretsahang tanong ni Arman na siyang ikinagulat ng lahat. Hindi, magkaibigan lang kami ni Carmel. Nakakilala pa lang namin sa isa't isa. Sagot ni Melo. Ibinalandre niya ang kanyang dalawang palad sa kausap habang bahagyang nakangiyad ang katawan. Mabuti kong ganon. Ayokong mapunta siya sa'yo. Hindi ang katulad mo ang magiging kaudo ako sa puso ng babaeng mahal ko. Napangiti naman si Lorraine habang nakikinig sa mga diskusyon ng dalawang binata. Sa puntong iyon ay tila natutuwa pa siya sa nangyayari sa pagitan ng dalawa. Ano bang problema mo? Kung may gusto ka sa kanya, walang problema. Si Carmel ang magdedesisyon kung ititigil na niya ang pakikipagkaibigan sa akin dahil unang-una, hindi ka naman niya boyfriend, hindi ba? Nagtaas na rin ng boses si Melo sa inis niya sa kausap. Aba, sira ulong to ha. Dahil sa sinabi ni Melo ay lalong nag-init ang ulo ni Arman kaya naman nilapitan niya ito at sinunggaban ng suntok sa kaliwang pisngi na siyang ikinagulat ni na Carmel at Lorraine. Muntik pang matampo si Melo sa pagkakatayo, mabuti na lamang ay naibalanse pa niya ang kanyang katawan. Uy! Tama na yan, ano ba kayo? Pagpigil ni Carmel matapos itaban ang dalawang palad sa kanyang bibig. Tigilan niyo na yan. Melo, may party ka pa mamaya. Ngunit imbes na tumigil ay gumanti si Melo kay Arman. Sinuntok niya rin ito sa pisngi malapit sa mata nito. Natampo si Arman sa kinatatayuan at ininda ang sakit sa bahagi ng mukhang tinamaan ng suntok ni Melo. Napahawak din si Melo sa kanyang pisngi matapos masuntok si Arman. Nagpapawala pa sila ng maraming suntok sa isa't isa at tila ayaw magpaawat. Bago pa man makaganting muli si Arman ay pumagitna na si Carmel. Tama na, Arman, ano ba? Pagpigil niya. Tumayo si Arman habang masama pa rin ang tingin niya kay Melo. Niyakap ni Lorraine si Melo bilang pag-alalay sa binata. Alam niyo kung gulo lang ang pakay niyo, umalis na lang kayo. Kaya na Melo, bumalik na tayo sa inyo. Sinira lang ng mga taong yan ang araw mo. Huwag mo na akong alalayan. Kaya ko. Bumitaw si Melo sa pagkakayakap ni Lorraine sa kanya. Nakahawak pa rin siya sa kanyang pisnging na mula dahil sa pagkakasuntok sa kanya ni Arman. Melo, pasensya na. Pagpapaumanhin ni Carmel. Napangiti naman si Melo sa kanya sabay sabing. Hindi mo naman kasalanan eh. Hindi. Kasalanan ng babaeng yan kung bakit yan nangyari sa'yo. Hindi ka niya susuntukan kung hindi dahil sa kanya. Pag-array na sabi ni Lorraine, hinalukip ka pa niya ang kanyang mga braso at ang kanyang mga kilay ay halos magkasalubong na sa inis. Ano ka ba, Lorraine? Huwag ka nang makipag-away. Pero bumalik na tayo. Ani Melo at binaling muli ang tingin kay Carmel. Kung gusto mong sumunod, sunod ka na lang ha. Huwag kang susunod sa kanya ha. Ani Arman kay Carmel. Mainit pa rin ang ulo niya kay Melo. Umalis na sina Melo at Lorraine sa kanilang kinatatayuan upang bumalik sa bahay nito.
Ibinaling muli ni Carmel ang tingin kay Arman at sinampal ito sa kaliwang pisngi. Ano bang nangyayari sa'yo? Pinahiya mo ko ron sa tao. Sorry. Nagselos lang ako. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na layuan mo na ako? Lumakad si Carmel papalayo sa binata at pinindot ang kanyang kalosya. Nang lumabas ang lagusan ay sumakay na siya roon upang magbalik sa kanilang tahanan. Iniwan niya si Arman na nag-iisa sa kagubatang iyon dahil sa sama ng loob. Pagdating sa kanilang tahanan ay dumiretso siya sa kanyang silid at doon nagbuhos ng napakaraming sama ng loob. Sama ng loob sa kababatang patuloy na pinipilit ang sarili sa kanya kahit na batid niyang ipinagbabawal ito ng kanilang batas. Isang linggong hindi nagpakita sa kanya si Arman. Ni pagbati sa elogram ay wala siyang natanggap mula rito. Sa loob din ng isang linggong ay hindi na muna siya umakyat sa lupain upang pahupain ang nangyaring enkwentro sa pagitan ng dalawang binata. Hindi rin siya nagparamdam sa dalawa matapos ang nangyari. Para sa kanya ay mas mainam iyon para sa kanilang tatlo. Siya ang sanhi ng pag-aaway ng dalawa kaya sa palagay na'y tama ang desisyon niyang hindi muna magparamdam sa kahit isa sa kanila. Kauuwi lang ni Carmel galing sa tinrabaho niyang kliyente nang salubungin siya ng kanyang ama ng isang magandang balita. Anak, sa wakas nandito ka na. Halata sa mukha ng kanyang ama ang kagalakan at pananabik. Niyakap pa nito ng mahigpit ang anak. Papa, okay ka lang po? Takang tanong ni Carmel. Pumasok na siya sa loob ng kanilang tahanan. Nakita niya ang kanyang inang nakaupo sa kanilang sofa. Tila may sasabihin ito kaya umupo siya sa kabilang dulo nito. Mama, Papa, bakit ganyan po ang mga mukha nyo? Para po kayong naka-jackpot ah. Ibinaba niya ang kanyang shoulder bag sa inuupo ang sofa. Kasi magiging ate ka na. Buntis ako. Masayang pahayag ng kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata at itinabon niya ang kanyang palad sa kanyang bibig habang siya'y nakangiti. Ikinagulat ni Carmel ang mga salitang binitawan ng kanyang ina. Kasabay ng pagkagulat ay ang labis na kagalakan sa kanyang puso. Talaga, Mama? Magkakaroon na ako ng kapatid? Di pa rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Tila may kumikiliti sa kanyang sentido kaya niyakap niya ang kanyang ina ng puno ng kagalakan. Teka, bakit kayo lang? Sali ako riyan. Wika ng kanyang ama at sumali sa kanilang yakap. Ang unang yakap ng buong pamilya Ploesha kasama ang kanilang munting anghel na dinadala ni Camille sa sinapupunan. Umitiw si Carmel sa yakap ng kanyang mga magulang subalit di pa rin nabuburr ang ngiti sa kanyang mga labi. Kailan pa po yan, Ma? Kayo po ha? Sinamantala nyo yung pagkakataong nagiging busy ako sa trabaho. Pero sobrang saya ko po na finally magkakaroon na po ako ng kapatid. 2 weeks na siya, anak. Nakangiting sagot ni Camille. Ang pregnancy testing kit na ginagamit ng mga Ploesiana ay hindi lang nalalaman kung buntis ang isang tao o hindi. Nalalaman din dito kung ilang buwan, linggo o araw nang nabubuhay ang sanggol sa sinapupunan ng ina kaya kahit di na magpakonsulta sa doktor ay malalaman na agad kung gaano katagal na itong nabubuhay. Pero pa, di ba po madadagdagan dapat ng kwarto tong bahay kasi may bagong miyembro ng pamilya? Parang wala pong nangyayari. Nakasaad kasi sa libro ng Ploesha na ang bawat bahay ng mag-asawang nakatira sa Ploesha ay nadaragdagan ng malaking silid na kompleto sa dibisyon kapag madaragdagan ng miyembro ang pamilya. Kaya naman nagtaka siya dahil wala pang pagbabagong nagaganap sa kanilang tahanan. Ikaw talagang bata ka. Hindi mo yata binasa na magkakaroon lang ng panibagong silid kapag naisilang na ng mama mo ang kapatid mo. Tugon ng kanyang ama na siyang nagpalinaw sa kanyang isip. Nakalimutan ko nga po siguro yung part na yon. Sa dami ba namang nakatala sa libro ng Ploesha eh? May bago na kaming baby. Pwede ka nang mag-asawa. Pangaasar ni Maxwell sa anak. Grabe, pinapamigay na ako ni Papa. Hindi naman sa ganun, anak. Naisip lang kasi namin ng mama mo na nasa tamang edad ka na para magkaroon ng sarili mong pamilya. Wala pa bang nanliligaw sa dalaga namin? Hinawi-hawi ni Maxwell ang ulo ng anak. Wala pa po pa eh. Saka 1 week na po akong di umaakit sa lupain dahil sa trabaho. Nagtinginan ng mag-asawang Camille at Maxwell dahil sa sinabi ng kanilang yun na kahiga. Tila hindi pa nga ito nakakahanap ng magiging kataypan sa lupain. Kaya naman binigyan ni Camille ng payo ang anak. Alam mo na, subukan mo kayang lumabas ulit. Tumulong ka sa mga tao sa lupa. Kasi ganun yung ginagawa ng papa mo nung magkakilala kami. Wala ka talagang matatagpo anak kung nandito ka lang sa Ploesha. Tama ang mama mo.
Subukan mo munang hindi umuwi rito ng 1 linggo. Pagsang-ayon ni Maxwell sa sinabi ng kanyang asawa. Eh paano po kung may kliyente ako? Eh di bumalik ka lang dito kapag may kliyente ka. Pero habang wala, mag-explore ka muna sa lupa. Sige po, Hindi siya makatingin sa ama dahil sa sinabi nito. punta lang po ako sa kwarto ko. Bit-bit-bit ang shoulder bag ay umakyat na siya patungo sa kanyang silid. Nang makarating doon ay nilagay niya ang bag sa kanyang walk-in closet matapos kunin ang kanyang elogram at umupo sa kanyang kama. Pagkaupo'y kinalikot niya ang kanyang telepono at nagumpisa ng group call sa kanyang mga kaibigan. Sinagot naman ito ni Celine, Elise at Britney. Kumpletong lumitaw ang kani-kanilang mga hologram sa kanyang kinauupuan. Hey girl, napatawag ka. Kauuwi ko lang sa bahay galing sa lupain. Panimula ni Britney. Ako nga nagising dahil sa tawag na to eh. Puyat ako, kaya kung di importante tong pag-uusapan natin papatayin ko na tong tawag. Sabi ni Celine. Gusto ko sana magkita tayo now na. Okay lang ba? Tanong ni Carmel. Nakapasensya ka na Carmel, may I meet pa kasi akong client later eh. Paumanhin ni Elise. Bakit parang problemado ka? Tanong ni Celine nang mapansing nakasimangot ang kaibigan. Sinapa pa kasi eh. Nabuntis lang ulit si mama, parang binubugaw na akong mag-asawa. Malungkot niyang tugon, halos sumayad na ang kanyang muso sa sahig. Gusto mo mag-bar? Alok ni Britney. Hoy Brainy, ano ka ba? Alam mo namang masamang malasing tong si Carmel. Sermon ni Celine samantalang si Elise ay patawa-tawa lang sa kanilang pag-uusap. Actually girls, gusto kong mag-bar ngayon. Pagsang-ayon ni Carmel na siyang ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Sigurado ka, Bes? Baka kung kaninong bahay ka na naman mapadpad sa pag-uwi mo. Naalala mo ba nung huli tayong uminom? Pagkumpirma ni Celine. Bumalik sa kanilang alaala ang kalasinggan ni Carmel noon sa Blitzang Bar, isa ito sa mga mataong bar sa Plong Asia. Nakaapat na bote ng white wine si Carmel na nagdulot ng matinding kalasinggan sa kanya. Dahil doon, nang umuwi siya gamit ang portal ay sa ibang bahay siya napadpad. Dahil din doon ay nakatulog siya sa gate ng ibang Plong Asianong hindi na niya kilala sa dami na ng populasyon dito. Mabuti na lamang ay nalaman ng may-ari ng bahay ang pangalan ng kanyang ama sa pamamagitan ng panyuran doon at naiuwi siya sa kanila. Hindi na mauulit yon. Konti lang iinumin ko, promise. Tinaas niya ang kanyang kanang kamay bilang panatang hindi siya iinom ng sobra-sobra. Tumuloy ang magkakaibigan sa bar maliban kay Elise na may aasikasuhin pang trabaho. Lahat ng mga bar sa Plong Asia tulad ng Blitzang Bar ay ikaw mismo ang kukuha ng iyong sariling inumin gamit din ang sistema ng teknolohiya sa Plong Asia. Ang mga lamesa rito ay naglalabas ng sari-sariling mga hologram kung saan pwedeng pindutin sa hangin ang nais mong inumin o gawing pulutan. Pinindot ni Carmel ang 6 na bote ng white wine at isang malaking mangkok ng adobong mani. Itinapat niya ang kanyang mata at nilapat sa hangin ang kanang palad bilang pagkumpirma sa in-order at upang bayaran ng plum ang kanyang mga binili. Plum ang tawag sa pera ng mga Plong Asiano. Nakakonekta sa kani-kanilang mga retina at handprints ang kanilang bangko kaya ito na rin ang pinambabayad nila sa mga serbisyo at produkto ng Plong Asia. Ibinaba mula sa itaas ng bar ang kanilang order na alak at pulutan at nagsimula na silang mag-inuman. Nagkatuto ang kinatatakutan ni Celine. Naparami ng inom si Carmel at tila wala na ito sa kanyang sarili. Tahimik siyang malasing ngunit hindi pa naman ito tulog. Nahirapan sila ni Britney na buhatin ng kaibigan kaya naman nagpatulong na sila sa ibang Plong Asianong naruroon. Sakto ay nakita nila si Arman doon kaya sa kanya sila nagpatulong. Arman, mabuti nandito ka. Tulungan mo naman kaming iuwi to. Pakiusap ni Britney habang inaalalayan ang ulo ng kaibigang nakayupo. Kaya ko. Hindi ako lasing. Sabi ni Carmel. Halatang halata sa kanyang tinig ang epekto ng alak sa kanyang katawan. Sige ako nang bahala sa kanya. Binuhat ni Arman ng pahiga si Carmel at nagtungo na sila sa portal. Pinindot niya ang buton patungo sa bahay ng dalaga. Arman, mahal mo pa rin ba ako? Sabi ni Carmel habang hindi pa sila nakakarating sa bahay niya. Bakit mo natanong? Takang tanong ni Arman. Sagutin mo na lang, mahal mo pa rin ba ako? Oo. Mahal na mahal pa rin kita. Ikaw ang bumubuo ng araw ko. Kaya masakit sa akin itong ginagawa kong paglayo sa'yo para lang masunod ang batas. Hinawakan ni Carmel ang pisngi ng binata at binitawan ang mga salitang. Mahal din kita, Arman.